Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today, in diary entry number 1206, I started the novena to Our Lady of the Assumption for three intentions. First, that I may see the Reverend Father Sapochko. Second, that God would hasten this work. And third, for the intention of my country. Ngayon, sinimulan ko ang isang nobena sa Our Lady of the Assumption para sa tatlong intensyon. Una, na makita ko ang Reverendo Father Sopochko. Pangalawa, na pabilisin ng Diyos ang gawain ito. Pangatlo, para sa layunin ng aking bansa. So there's no date, but this was already August in 1937, kaya nga po nakalagay novena to the Our Lady of Assumption. And she had three intentions. Medyo mabigat yung pangalawa, no? Yung una, madali-dali. And then the third one is also difficult. Kasi ang intention lagi ni Faustina para sa kanyang bansa ay yung kabutihan nito, yung iligtas ito mula sa kaparusahan ng Panginoon, from the wrath, no, of God, dahil nga sa mga kasalanan, collective sins committed by this country, by Poland. So mabigat yun, ano, kasi kung katulad ng dating entry na ipapataw na ng Panginoon yung kanyang hatol, punishment sa Poland, pero pinigilan ni Faustina. And Faustina did not get it quite simple, no? Dalangin pero walang nangyayari until the Lord Jesus taught her, tinuro sa kanya kung paano gagawin. And that was the time when Jesus taught Faustina the chaplet of the Divine Mercy, on how to pray the Divine Mercy chaplet. Time na yun, ano man ang kaparusahan na igagawad ng Panginoon sa Poland, napigilan. So patupatuloy yun, no? Kasi syempre nakaabang pa rin yun, hindi naman yun totally inalis talaga ng Diyos, the punishment for Poland. Kasi patuloy ang pagkakomit o pagkakasala ng bansa. Kaya kung makikita nyo sa kasaysayan ng mundo, a year after Faustina died, di ba? Ang kasaysayan ng mundo ay ang ikalawang digmaang pandaigdigan, Second World War. At ang isa sa tinamaan, actually matindi talaga ang tama, no? Ng giyera ng Second World War, Poland was badly hit, no? Siya ang talagang napuruhan, kumbaga. Halos lusaw na lusaw, no? Yung Poland sa pambobomba, ganun. Nung buhay si Faustina, she was really praying very hard for the country. And in fact, sabi niya, if not for these people, na yung mga tao, yung mga banal, the saints, who are praying for my country, sabi niya, na wala na ito, matagal na. This has already been wiped out, this country. So mabigat yung intention na yun para sa kanyang bansa. And then the first one, yung makita niya ang kanyang spiritual director. Mapapansin niyo kasi in the past few days, hirap si Faustina. Maghahanap siya ng makakausap, ganun. Kahit naman tayo, when we are in difficult situations, we would always want to see someone whom we are really comfortable in talking whatever problems we may have. So ito, si Father Sapochko, siya lang yung talagang napaghihingahan ni Faustina ng kanyang mga encounters with the Lord. Siyempre kasi nga, new.
tell these encounters to ordinary nun or person, hindi siya paniniwalaan. But Father Sapochko believed the veracity, katotohanan ng sinasabi ni Faustina. At ang mga time na yan nga, nang binasa natin yung mga nakaraan, ano, sa entries niya, the physical pain that she was experiencing that time was very severe. No? The pain was very severe. Hindi na siya makakilos and she had difficulty confessing her sins. No? Kinakailangan na siyang alalayan para lamang makapangumpisal. And actually the other day, sabi, hindi na niya alam pa paano mangumpisal. No? Nalimutan niya. So, this was actually the effect of the physical suffering that she was having at that time. The second one, that God would hasten this work, this divine mercy work, but that is very hastening this work, the divine mercy work, is quite relative. Ibig sabihin, there was a time that this devotion was almost forgotten or because this was banned, no? Ano yan, na ban for 19 years or so. Medyo bumagal siya, no? Pagkatapos na ito ay maban. But right after the ban, the lifting of the ban, nung alisin ang pagbabawal sa debosyong ito, nakita niyo yung pagkalat, mabilis na pagkalat ng debosyon ng banal na awa sa buong mundo. It started with a spark, no? Isang maliit na ningas lang nagsimula. Pero bigla, itong ningas na to ay sumiklab sa buong mundo. That's why this is the fastest, yung pinakamabilis na kumakalat na devotion. You think of any devotion that you know, pero na ano na to, naungusan na ng devotion sa banal na awa. Yung mga devotion na yun. At mabilis. And especially Filipinos who are traveling the world, kung saan man ang Pilipino mapunta, no? Dala-dala niya ang devotion. A Filipino, wherever he or she is, would plant the seed of the Divine Mercy devotion. Kaya very instrumental tayo na para tayong mga ibon na ilalaglag yung buto, the seed. Ilalaglag yung buto sa kung saan. Kung kaya yung isang halaman na doon lang sa lugar na yun nabubuhay or endemic to that specific region or place, nagkakaroon ngayon ng paglago dun sa ibang lugar kasi nga nadadala ng ibon yung buto nito. Kaya lumalaki o nagkakaroon din ng ganoong species. Ganon din ang Divine Mercy Devotion, no? Para tayong mga ibon, mga Pilipino, para mga ibon. Dala-dala ang buto ng debosyon sa banal na awa. Ilalaglag yun, matatanim yan doon. No? At mula doon sa pagkakatanim na yun, lumalago ang debosyon sa mga lugar kung saan doon tayo. The three intentions of Faustina para sa novena to the Lady of the Assumption, which would fall on August 15 sa liturgical calendar. So kahapon, I think the date in her diary was August 3 or 2, parang ganun. So nagsimula na ang novena to the Lady of the Assumption. Bakit ba laging mahalaga yung intention? Sapagkat ang mga intention ay sayang kapag nag-novena ka, imagine state for 9 days kung wala ka namang, kung di ka nakafocus to anything, sayang yung pagdarasal mo. Imagine for 9 days, you would consistently go to Mass or do the novena. That's why we always have intention. Parang misa din because it is really very powerful. The Mass. Sayang kung wala kang
prayers of the faithful, yun yung intention. No? So intentions are really very important. And meron tayong novena na ginagawa. Novena to the Divine Mercy. Ngayon yan, nasa day 7 tayo, I think, no? So, napakahalaga na samantalahin natin pagkakaroon ng intention whenever there's novena. Dahil, lalo na sa kapakanan ng mga kaluluwa, pagliligtas sa mga maraming kaluluwa, wala kang maisip na intention. So, the best intention that you can do is for the souls. Para sa mga kaluluwa, whether in purgatory or yung mga nabubuhay or living souls.